Ito, tatanong po ito galing kay Dark Psychology. Magaling ka lang ba talaga magsalita o kaya mo rin patunayan yung mga sinasabi mo? Madali ko muna. Okay. Ano pa bang patunay ang gusto mo? Ano pa bang patunay ang gusto mo? Sabihin na lang natin, magaling lang akong magsalita. Minsan maganda yun eh. Maganda yung wala silang alam. Maganda yun. Mas maganda yung wala silang alam. Ganon kasimple. Ganon kasimple. Sobrang simple ng konsepto. Mas maganda yung walang alam ang kahit na sino sa personal mo. Bakit? Kasi sobrang simple rin ng konsepto. Pag ang tao, basang-basa ka, too much familiarity breeds. Ganon kasimple ang konsepto. So sabihin na lang natin, magaling lang akong magsalita. Yun ang sagot ko. Next question. Ayan. Tanong po ni Manny Venuya. Boss Idol, naniniwala ka ba sa Area 51? Hindi ako naniniwala sa Area 51 na konseptong alien-alien. Naniniwala ako sa Area 51 na katulad din ng sinasabi ng mga marami na testing-testing yan. Kasi kung halimbawa, alien-alien yan, bakit naman dyan mo pa ilalagay? Nabuko na nga. Pero usaping pera muna tayo Pilipinas. Kasi Lunes ngayon, as much as kahapon usaping pera, kasi pa Lunes nakakatamad pumasok, nakakatamad din pumasok pag Tuesday. So 2 araw ilaan muna natin sa usaping pera. Wag muna tayong Area 51. Wala kayong pakinabang sa Area 51. Sige, next question. Tanong po ito galing kay John Ivler Estrada. Boss Chi, question ko lang, ano pong mas mahalaga sa mundo, pag-ibig o pera? Pag-ibig. I will go with pag-ibig. Kasi pagka iniibig mo kapwa-tao mo at legit na talagang nagmamahal ka lang sa kapwa-tao, alam mo, eventually, pagka kailangan mo ng pera, nandyan ang mga tao para magpautang sa'yo. Yung iba nga, nagbibigay na lang ng pera eh. Literal, nagbibigay na lang talaga sila ng pera. Hindi ba yung mga magulang ninyo, binigyan kayo ng pera ng panahong kabataan ninyo? Dahil sa pagmamahal lang sa inyo. Wala naman kayong kaibigay kapalit nun eh. Siguro natutuwa lang sila sa'yo, pero unintentional yung pagkatuwaan nila, yung cause mo ng pagkatuwa nila sa'yo. Kasi hindi mo naman intention na matuwa sila eh. Kasi nga, bata ka, wala kang malay. Pero dahil natutuwa lang sila sa'yo, dahil anak ka lang, dahil mahal ka lang, yun lang ang dahilan, mahal ka lang. Binibigyan ka pera. Yun ang sagot ko rin. Next question. Tanong po ito ni Zapatos. Okay lang po bang ibalik sa stock, sa negosyo, lahat ng kinita ngayong taon? Hindi ko sinasuggest yun. Bakit? Kasi hindi mo naman alam kung ano magiging itsura ng January. Magtabi ka ng para sa'yo. Dapat, kung kailan ka pumasok, bago ka pa pumasok, alam mo kung kailan ka lalabas. Ganon kasimple yun. Yung iba kasi, alam lang nila pumasok sa isang negosyo, pero wala silang malay kung kailan lalabas eh. Yun ang problema eh. Pilipinas, tuturuan nga muna kita sandali. Sandali lang, tuturuan muna kita. Para hindi ka bobo, para hindi ka tanga. Kasi maraming taong gusto magnego-negosyantihan eh. Turuan muna kita sandali. Akin muna sandali attention mo. Ang gusto ko sa'yo, i-share mo muna itong post na to. Tapos, i-heart mo muna itong post na to. Alam nyo naman na, wala naman akong kinikita rito eh. I-share mo to, repost. Ang tawag sa TikTok. I-repost mo muna to, tapos type done. Turuan muna kita sandali. Mabilis lang, tungkol sa usaping negosyo. Tungkol sa usaping negosyo, turuan muna kita sandali. Para hindi ka tanga. Ang dami nyo kasing tanga eh. Lahat kayo gusto nalang magnego-negosyantihan eh. Akala naman ng lahat sila pang negosyo. Without considering na hindi man lang sila nakakapag-audit ng sarili nila kung pang-negosyo ba sila o pang-empleyado lang sila habang buhay eh. Turuan muna kita sandali. Akin muna attention mo Pilipinas para hindi ka masyadong tanga. Sandali lang muna. I-heart mo muna tong post na to. I-share mo muna tong post na to para maraming makadinig. Ilan ang viewers natin? Sa TikTok, 933. Okay. Sa Facebook, 100 plus. Okay, sige. Eto, akin muna sandali attention mo Pilipinas. Ilan ang Facebook? 100 plus. Opo. Okay. 100 plus na nakikinig. Lahat nga kayo muna, pakishare nyo muna to. Tanggalin nyo na lang yung pagkakashare nyo mamaya pagkatapos ng live. Okay lang yun, walang problema. Pero lahat muna kayong 100 na nakikinig para dumoble lang yung numero, dumami ngayon yung mga matututo. Para babawasan natin mga estupido, ang daming bobo eh. Siguro hindi nyo naman napansin, ang daming bata ngayon, bobo eh. Ayaw na nila mag-aral, gusto nila, dumiskarte na lang. Ayaw nila mag-aral, gusto nila mag-business-businessan na lang. Akala naman nila, pag nag-business-businessan sila, habang bobo pa sila, akala nila uusad ang mga buhay nila, mga gago. Tanga, ang mga putang ina. Tanga. Sige. Type done kapag ka na-share nyo na tong post na to. Share nyo nga muna sandali tong post na to. Sa halos 1,000 nakikinig sa TikTok, pakishare nyo nga muna. Para to dun sa mga kabataan bobo. Para to sa mga kabataan tanga. Para to sa mga estupidong mga magulang na hindi tinuturuan yung mga anak nila. Ako na lang magtuturo sa inyo, tangina eh. Ilan na viewers?
135 po. 135. Okay. Sa 100 nakikinig, akin na muna. Pakishare nyo nga muna tong post na to. Alam nyo naman wala naman akong kinikita rito. Ang dahilan lang kung ba't pinagtsatsagaan ko to para hindi tanga yung mga nanonood sa akin. Para mga matatalino yung mga nanonood sa akin. Sige, pakishare nyo muna to tapos type done kapag ka na-share nyo na. Pakibantayan yung viewers. Gusto ko makita yung viewers. Yeah, go. 151. 151? Okay, sige. 200 viewers. Turuan ko muna kayo sandali ng pagnenegosyo. Turuan ko muna kayo sandali ng pagnenegosyo para hindi kayo tanga. Para hindi kayo nagbobobobohan, hindi kayo nagtatanga-tangahan, hindi kayo nagbi-business-businessan. Kasi sobrang daming nangangaral sa internet na putang inang business-businessan na yan eh. Ang dami nila. Lahat na lang, pinagbibi-business nila yung mga tao kahit hindi pang business yung mga tao. Sige, ilan yung viewers? 177. Okay, 177. 200 viewers. Tuturuan ko muna kayo sandali ng konting bagay tungkol sa pagnenegosyo para hindi kayo nagbobobobohan. Hindi kayo nagtatanga-tangahan. Hindi kayo nag-iistu-istupiduhan. Business-businessan. Sige. Ilan na viewers? Facebook. 185. Okay, 185. 200 viewers. Ilan ang TikTok? 1.3. Okay, 1.3. Yun. Gusto nyo talaga usaping negosyo, di ba? Sige, let's talk about business. Let's talk about business. Sige. Ilan na? 200? Wala po. Ilan na? 185. 185, 200 viewers. 195. Yan, 195. Okay, okay na yan. Pwede na yan. To 200 na yan. Pipitik na yan. Ganito, Pilipinas, matuto ka. Huwag kang tanga, huwag kang bobo. Hindi automatic na dahil lang may puhunan ka, pang-business ka na kagad. Even worse, hindi automatic na dahil bata ka lang, narinig mo lang mag-business ka, galing sa mga putang inang nagkukunyaring mga negosyante sa social media, na baka totoo nga may negosyo yung mga hayop na yan. Pero ang karamihan sa kanya, dediretsuin ko kayo, scammer. Diretsahan lang. Ang karamihang mga negosyante sa internet, scammer. Paanong scammer? Lahat sila pagpapanggaping kang negosyante para bentahan ka ng putang inang kung ano man yung binibenta nila sa'yo. So yan. Mga franchise. Diretsahan lang tayo. Diretsahan lang tayo. Ang karamihan ng mga influencer na nagbi-business-businessan sa social media, scammer. Lalo na yung mga humihilot sa'yo na para bang ang tunog, lahat na lang tayo. Buong Pilipinas kailangan mag-business. Putang ina yung mga scammer kayo. Lahat na lang ng mga negosyante sa internet na nagsasalita, para bang kailangan mong mag-business pag napakinggan mo sila? Putang inang kaistupiduhan yan. Hindi lahat ng tao pang negosyo. Uulitin ko, hindi lahat ng tao pang negosyo. May mga taong pang empleyado habang buhay at hindi masama yun. Tapos sasabihin pa, hindi ka nakakayaman ng pagiging empleyado, ulul. Tangina mo, pag nalaman mo kung magkano kinita ko sa pagiging empleyado, baka malula ka. Tangina, ulul ang puta. Nakakita ka ba ng piloto mahirap? Nakakita ka ba ng engineer na mahirap? Nakakita ka ba architect mahirap? Putang ina nyo di ba? Tangina nyo mga business-businessan kayo, mga hayop kayo Tamo? Nakakita ka ba manager naghihirap? Nakakita ka ba Vice President naghihirap? Nakakita ka ba CEO naghihirap? At hindi automatic na pag CEO ka, ikaw mismo may-ari ng sarili mo negosyo. Dahil maraming CEO, lalo na mga pinakamalalaking kumpanya, empleyado sila. At shareholder din at the same time. Tamo? Paano? Yung mga nagsisipagsalita sa internet, diretsahan lang. Karamihan dyan sa mga nagbi-business-businessan sa internet, scammer. Scammer. Pipilitin ka nila na mag-business ka rin. Mag-business ka. Para yumamang ka. Paano? Yung mga nagsisipagsalita sa internet, mga taong nagsucceed dyan sa usaping negosyo Asan ngayon yung mga hindi nagsucceed? Asan yung mga lumagapak? Asan yung mga iba? Yung mga nagsasalita, alin lang naman sa dalawa yan Either umwalagwa yung negosyo mo, o putang ina mo scammer ka. Alin lang sa dalawa yan. Bakit? Kasi kung nalugi ka sa pagnenegosyo, di ka magsasalita sa internet, ako nalugi. Eto, tignan nyo, panoorin nyo, lugi yung negosyo ko. Putang ina. Diba? Bakit? Kasi yung ibang mga nagnenegosyo na nalugi, hindi mo maririnig nagsasalita yan. Alin lang yan sa dalawa. Either kinakain sila ng hiya nila, o pinasabog nila yung ulo nila, nakabaw na sila sa ilalim ng lupa. Kaya yung mga nagsisipagsalita sa internet, alin lang naman sa dalawa yan Either legit yan o scammer yan. At ang majority dyan, kilala ko sila personal, scammer. Pinagpapanggap kang negosyante. Para makuha nila yung pera mo kahit hindi lalapat sa'yo yung sistema nila. Putang ina. Putang ina. Napakarami yan sa internet. Kailangan mo ikang mag-business. Paano ba yung pagbi-business na yan? Mag-join ka sa amin. Amin na pera mo. Putang ina. Mag-join ka sa amin. Amin na pera mo.
Paano ba ikaw yung pagbe-business? Ibenta mo to, pero kailangan mo munang bilhin sa amin. Nabebenta to ng ganitong halaga. Sila lang nagpresyo nun, pero wala naman talagang ganun. Tang-ina. Putang ina. Tungkol dyan sa usaping negosyo, eto diretso mas aalagwa ka pa at mas matututo ka pa pag nagbenta ka sa kalsada. Yun ang totoo. Mas matututo ka ng skill ng pagbebenta, matututo ka ng marketing, matututo ka ng sales, matututo ka rin ng mismong product mo, paggawa ng sarili mong produkto. Matututo ka ng accounting, ikaw mismo nagsusulat, lalo na pag dumadami na yung bumibili sa'yo. Pero halos walang ganyan. Kapag bumibili ka lang sa kanila ng produkto nila, tapos binibenta mo sa iba. Walang masama ron. Pero para pagpanggapin mo kahit na sino na mag-business ka, kahit alam mo namang tangina, ang alam lang yung tao na yan, magkuskus ng toilet, kasi nga katulong nga siya. Diba? May mga tao, hindi talaga pang negosyo. May mga tao, diretsahan, pang empleyado sila, walang masama ron. Walang masama ron. Pero para kukunin mo yung pera ng tao, alam mo namang walang kamalay-malay sa pagbebenta, para lang makabenta ka ng produkto mong bultuhan, putang ina, panloloko na ng kapwa yung ginagawa mo Panloloko ng kapwa yung ginagawa mo. Ilan ang viewers? 311 sa Facebook, 1.4 sa TikTok. Tamo? Pagka ganyan ang usapan talaga, gusto-gusto niyan, sige, expose ko kaya yung mga putang inang manloloko, no? Tanginang dami nila. Marami ngayon sa Facebook. Ang dami niyan, ang dami niyan. Tanginang dami niyan, sobra. Hindi na nila tina-target ang consumer. Yung pansin ko, hindi na nila tina-target yung ikaw bibili para sa sarili mong consumption. Hindi na ganun. Ang bagsakan, lalo na yung mga naluluging negosyo, pinagpapanggap nilang negosyante yung mga tao para yung bultuhan ang makukuha ng mga tao na yun, hindi lang para sa sarili niya, para magpanggap din siyang negosyante kahit di siya marunong magbenta. Tangina. Tangina. Ang dami niyan sa internet, ang dami niyan. Tignan mo, isa-isahin nyo. Pilipinas, kayo na magsabi sino-sino yung mga yan. Babasahin ni Gil, palagay ninyo, sino-sino yung mga putang inang yan. Hindi na consumer ang target nila Hindi na personal na tao na bibili ka ng personal na produkto, tapos ikaw mismo magko-consume. Ang gagawin nila, hihilutin kang maging negosyante para yung presyo halagang 100 lang, bibili mo ng 10,000. Tapos bultuhan, hindi mo ngayon alam paano mo madidispatcha yung putang inang yun. Basta binili mo na, wala akong pakialam, nasa akin yung pera mo, nasa iyo yung produkto mo, bahala ka sa buhay mo kung mamulubi ka. Halagang 100,000, 1,000,000, puta yun lang yung perang meron ka, pinag-ipunan mo pa ng napakahabang taon, tapos nakuha nila, gago. Tangina. Ilan ang viewers? 1.4 sa TikTok? Okay. Facebook? 305. Okay. Yan ang sinasabi ko. Tamo, Pilipinas. Tangina, ingatan mo sarili mo. Napakaraming ganyan. Scammer. Tangina, napakarami nila. Walang pino-provide kung paano may bebenta produkto. Basta bumili ka nito, yayamang ka. Benta mo, bumili ka, benta mo, yayamang ka. Wala man lang training kung paano binibenta yung putang inang produkto nila na sila mismo, yung iba sa kanila, di alam paano magbenta ng sarili ng produkto. Pag sila mismo yung nagbenta. Meron nga akong kilala tangina, in-interview siya sa isang malaking programa. Tapos, pag tinignan mo yung website nila, hindi nagtutugma. Yung presyong sinabi niya rito, yung dami ng produkto, tapos yung presyong sinabi rito sa website, yung dami ng produkto, hindi nagtutugma yung interview at saka yung nakasulat sa website. Ano ibig sabihin? Mismong siya na CEO kuno nung kumpanya, hindi niya kabisado yung products nila. Tangina. Tapos ngayon, pagpapanggapin mo mga taong negosyante, ulul ka ba? Ikaw nga, tangina mo, hindi mo nga kabisado sarili mong produkto Sarili mong produkto, hindi mo kabisado. Ano ibig sabihin? Ikaw mismo malamang hindi ka nagbebenta ng sarili mong produkto. Ikaw lang yung muka. Ikaw lang yung endorser. Pero hindi ka salesman. Tangina. Partida, sariling negosyo to Sariling negosyo. Di niya kayang ibenta sarili niya negosyo. Alam mo nagbebenta ng sarili niya negosyo? Siya yung muka, pero nanay niya yung nagtitinda. Tangina. Uy, sino siya? Sino kaya yun? Sino siya? Sino siya? Tignan nyo na lang. Tignan nyo yung interview ni CEO. Tignan nyo yung interview ni CEO. Tapos tignan nyo yung website. Tignan mo yung presyong sinabi ni CEO.
Tapos tignan mo yung presyo rito sa website, yung dami ng produkto ni CEO na sinabi niya doon sa presyo na yun, at saka yung dami ng produkto at saka presyo dito, hindi nagtutugma yung nasa bibig ng CEO at saka yung nasa website. Hindi nagtutugma. Tangina, sabi ko, bang, putang ina mo, expose ka, in-expose mo yung sarili mo, gago. Tangina ka. Bantayan ninyo. May mga hindi nagtutugma dyan. Ang dami nila. Hindi nagtutugma yung mga lumalabas sa bunganga nila versus yung reality. Reality versus expectation ka. Akala mo ang mangyayari, magiging CEO ka din? Akala mo ang mangyayari, yayaman ka katulad niya? Hindi mo lang alam. Pero yung mga kotse no, nirentahan lang. Pinagpanggap na mayaman, kuno. Yung mga mansyon na pinapakita, hindi yun. Wala silang ganun. Kasi nakatira sila sa isang sulok. Alam ko, bahay. Ha. Tangina. Turuan kita, Pilipinas. Simple lang naman ang konsepto eh. Gumawa ka ng sarili mong produkto. Gumawa ka ng sarili mo, hindi ganun kakomplikado yan. Mag-isip ka ng kahit na ano, produkto o serbisyo na ibinebenta mo sa mga tao. Ikaw mismo yung magbenta ng sarili mong produkto, ikaw mismo yung magbenta ng sarili mong serbisyo. Tapos, habang bago ng bago yung mga taong kausap mo, natututo ka lalo na magsalita. Tapos, habang bago ng bago yung mga kausap mo, sila rin mismo ang nagsasabi kung ano diferensya ng produkto mo o ng serbisyo mo. Tapos, habang bago ng bago yung mga kausap mo, dapat, ikaw mismo, kabisado mo yung buong negosyo mo. Ganon yung sistema. Yun yung umuusad. Hindi yun lang na, umpisa pa lang, kasi simula mo lang ng negosyo, lalakihan mo. Tapos, yung konsepto, hindi sa consumer binibenta sa mga retailer, reseller, tapos hindi mo nga natitikman, hindi mo nga kabisado sarili mong produkto. Tangina, yan ang pinakamabilis na paraan para lumagapak ka. Kasi yung consumer mismo, nagre-respond bahagya kasi sikat ka. Pero pag nawala na yung kasikatan mo, putang ina, ang kasunod na niyan, magpapa-investor ka na. Di mo na kayang bayaran mga empleyado eh. Ba? Tapos ang kasunod niyan, foreclosure. Tatakbo ka na sa ibang bansa. Gago, tangina mo. Diba? Ang dami nang nangyaring ganyan eh. Yung iba pa nga, nagkaroon pa ng warrant of arrest eh. O, gago, tangina nyo. Diba? Simple konsepto, Pilipinas. Isa pa, maituturo ko rin sa'yo, bago ka pa pumasok sa mundo ng pagnenegosyo, dapat alam mo na kung kailan ka lalabas. Alamin mo muna kung kailan ka lalabas. Magkano lang ba yung kaya ng bulsa mo na ipalugi sa negosyo. Para hindi masyadong mabigat, simulan mo muna sa barya, ibenta mo muna sa kalsada. Pwede ka naman magpalaki later on kapag umuusad na eh. Pero hindi uubra, yung karamihan ng ginagawa ng mga putang inang mga influencer sa'yo, na pauutangin ka, umutang ka muna, bumili ka ng produkto namin. Tapos ang naging ending, naipit sa'yo yung produkto. Tapos nangungutang ka na pambayad dun sa una mong inutangan para makabili ng produkto nila. Putang ina. Woo! Hindi gagana yan. Hindi gagana yan. Tanginang yan. Sige. Yun muna ang sagot ko sa isang piraso na yun. Ilan ang viewers? 346 sa Facebook, 894 sa TikTok. Sige. Next question. Business muna tayo o pera muna tayo in general. Sige. Usaping pera muna tayo. Yan, tanong po ito galing kay... Ayaw. Medyo... Lahat sila kayo. Ingit kayo ha. Salamat po. Shoutout muna kayo. Shoutout. Sige. Shoutout na naman. Natulog na ako. Lantok na siya. Mag-shoutout ba? Guys. Taga saan kayo? Taga Pulumulok South Cotabato. Yes. Alright. Tapos, maraming salamat Sir Chai. Maraming salamat. Salamat sister. Na-appreciate kita. Salamat po. Ingat kayo ha. Dahan-dahan. Ingat kayo. Dahan-dahan. Ingat. Maraming salamat sa pagbisita. Dami mong natutunan. Maraming salamat sa pagbisita. Ingat kayo. Balik kayo ulit susunod. Taga South Cotabato. Sige, next question, Gil. Ayan. Let's go. Hindi po siya question. Ay, question pala to. Pero sabi ni Friendland, may ambag ka ba sa lipunan? Makapanglait ka, ha? Tanong mo kaya sa sarili mo yan. Sino ka ba? Yun ang sagot ko ron. Tanong mo sa sarili mo yan. Sino ka ba?
Sige, next question. Tanong, Sobrang bobo mong hayop ka, nagsasalita ka ng mga bagay na hindi mo na naiintindihan. Ano ba ibig sabihin ng panlalait para magkaintindihan lang? Tingin ka muna sa dictionary bago ka gumamit ng mga salitang hindi mo naiintindihan. Bobo. Next question. ayan, sabi ni John, suntukan tayo, boss. Meet up na tayo. Punta ka ngayon. na lang dito. Nandito kami sa mahabang parang Barangay Hall, ang Honor Rizal. Hindi na yung aayain mo ako, papupuntahin mo pa ako sa kung saan man. Sino ka nga uli? Kinang ina ka? Next question. Ayan. Tanong naman po ito galing kay Chris Ford Saraga. Kuy, tropa ko lahat ng katrabaho ko, tapos pa-manager ako, di ko mag-grab kasi puro tropa ko. Anong gagawin ko? Ulit. Kuy, tropa ko lahat ng katrabaho ko, tapos pa-manager ako, di ko mag-grab kasi puro tropa. Gagawin ko. Hindi ko alam kung anong conflict doon. Type mo muna kung anong conflict doon. Hindi ko maintindihan kung ano ibig mo sabihin eh. Anong conflict doon? Sige, next question. Tanong po ito ni PJ Variety Shop. Ano po business niche nyo? Eto, nagtitinda ng sinigang sa kanto. Next question. Ito galing kay Ark Roldan Tumampil. Good evening po, Sir Chai Chester. Nag-fail po ako sa business ko. Ngayon po, sobrang dami ko na pong utang. Di ko po alam kung paano ako makakabayad ko. Tanong ko lang po, paano muling makabangon? Talagang down na down po ako, sir. Di ko po alam saan din po ako kukuha ng pambayad at panggasto sa pamilya po. Nawa po mabigyan niyo ako ng advice. Salamat po. Ito ang pinakamabisang advice. Pag pumalpak ka sa pagnenegosyo, bumalik ka sa pag-iempleyado. There's nothing wrong with that. Walang mali ron. Pumalpak ka sa pagnenegosyo, tanggapin mo yung sampal ng merkado sa'yo, tapos bumalik ka sa pag-empleyado. Yan nga yung sinasabi ko sa inyo, Pilipinas. Kaya nga hindi kayo dapat kasing mangutang para sa negosyo pag nalulugi na negosyo mo. Ang pinakamabilis na paraan para i-bound mo sarili mo sa utang, mangutang ka kung kailan nalulugi ka. Yan ang pinakamabilis na paraan para i-bound mo yung sarili mo sa utang. Hindi naman ganun kakomplikado eh, di ba? Pagka kumikita ka, pumapaldo ka ng pera, mag-expand ka lang, pwede kang umutang, tapos may pera ka pa rin. Yung perang inutang mo lang, yung ginagamit mo, pang asikaso kung ano man yung i-expand mo. Habang nandito ngayon yung sa'yo yung pera mo, napapakinabangan mo yun. Sarili mong pera, tapos yung perang inutang mo, yun ngayon yung ginagamit mo para doon. So hindi mo ngayon kailangan bawasan ito. Ngayon, yung kinikita, yun ngayon yung pambayad mo dun sa utang. Yun, pwede uubra yun eh, gumagana yun eh. Pero yung nalulugi ka, tapos alam mo yung off-peak season, yung alam mo yung peak season ka na. Kung kailan peak season, tsaka ka nalulugi. Katulad nito, December, peak season ito eh. Kung kailan ka peak season, tsaka ka nalulugi, ang ibig sabihin niya, may diferensya ka. Kaya nagka-diferensya yung negosyo mo, kasi may mali sa pagmamaneho mo ng negosyo. Ang diferensya nasa iyo. Kasi peak season nga eh. Ano ba ibig sabihin ng peak season? Yan yung panahon ng mga tao naglalabas ng pera para sa kung ano man yung industriyang nandun ka. Pag mismong sa peak season ka pa nalulugi, ang ibig sabihin yan, ikaw yung may diferensya. Kaya nagkakadiferensya ang negosyo mo kasi ikaw may diferensya. Ganun yun. Ngayon, hindi mo pa kabisado mundo ng pagnenegosyo. Nadadali ka ng ganyan kung kailan peak season, tsaka ka ngayon lugi. Bumalik ka sa pagka-empleyado. Wala namang masama ron eh. Tapos yung mga utang-utang mo, bayaran mo. Hanggat hindi ka nakakabayad, hanggat hindi ka nakakaipon ulit ng panibagong puhunan, wag kang magnenegosyo. Bakit? Kasi simple rin naman ang konsepto eh. Hindi naman ganun kakomplikado eh, diba? Simple yung konsepto. Pag hindi ka pa nakakaipon, gamit yung pera na pinaghanap buhayan mo, na malinis na tubo na yun. Malinis na tubo na yun. Ang tawag sweldo, hindi ka rin gagana sa pagnenegosyo. Yun ang sagot ko ron. Next question. Ito po yung tanong ni Chris Ford Saraga, yung about sa magmamanager na siya. Ako na magmamanager, di ko mag-grab kasi tropa ko sila, mahirap sila kontrolin, ganun nga. Ang mangyayari dyan, wala kang choice. Bakit? Kasi too much familiarity breeds contempt. Kunin mo, ito kasi problema eh. Yang bang ang mga tropa mo na tinutuloy mong tropa, yang bang mga yan, mga tropa mo na bago ka pa naging empleyado dyan. Kung naglimutan na hindi ka nagtatrabaho para sa mga tropa mo. Nagtatrabaho ka para kumita ng pera. At para kumita ng maraming pera, kailangan matuwa ang boss mo sa trabaho mo. Ngayon, kung nakakaharang
Sa pagkatuwa ng boss mo, yung mga kaibigan mo, ilaglag mo yung mga kaibigan mo dahil hindi ka nagpunta sa opisina para makipagkaibigan. Nagpunta ka dyan para kumita ng pera para sa pamilya mo, hindi para sa mga kaibigan mo. Maliwanag? Yun ang sagot ko sa'yo. Next question. Tanong po ito ni Villas Glyza, bakit may mga taong nagsasabing hindi mahalaga ang pera pero kailangan natin sa araw-araw, hindi daw madadala yun sa libingan? Pagka kasi marami ka ng pera. Alam mo, lahat ng sobrang masama. Meron mga tao, actually marami na sila, lalo pa nung lumitaw yung putang inang Andrew Tate. May mga tao, lalo pa ngayon sa social media, mahal nila ang pera. Umiibig na sila sa pera. Kaya si Hoda, na yung audience mo, puro bata, kasi gamer ka. Puro bata, kasi gamer ka. Tapos nagpo-promote ka ngayon ng sugal. Parang itinulak mo ngayon sa bangin yung mga bata. Sobrang pagkaganib at pagmamahal na yan sa pera. Dali nga, brother. Nakikisuyo muna ako rito. Nagsa-cellphone lang kasi kayo dyan eh. Nakaka-istorbo na yung pusa sa customer o wala kayong pakialam. Nagsa-cellphone lang kasi eh. Nagtatrabaho tayo ha, paalala ko lang, nagtatrabaho tayo. Hindi tayo nandito para mag-cellphone. Sige, next question. Tanong po ito ni Duko. Boss, normal lang ba na hindi ako kontento sa minimum na sweldo? Mas gusto ko kasi yung trabaho na paldo ang income, kaya di rin mawala sa akin ang sugal na bisyo. Alam mo, diretso, hindi mo madadaan yan sa paldong income eh. Kasi kahit gaano pa kapaldo yung income mo, pag nagbibisyo ka, katulad niyang sugal, na isa sa mga pinakamalalakas umubos yan. Wala lang kayong malay, pero ang maraming nananalo sa loto, halos 95% ng nananalo sa loto, ang sabi ng statistics, somewhere close, bumabalik uli sa hirap. Wala pang 5 taon. Tapos ang isa sa mga pinakamalaking causes, bisyo. Hindi yun dahil malaki masyado yung pangangailangan nila. Bakit? Kasi mga ordinaryong taong bayan lang naman halos ang mga tumataya sa loto eh. Tapos yung mga nananalo sa loto, sa mas madalas na pagkakataon, nauubos ulit ang pera. Bakit nauubos? Kasi so, dediretsuin kita, kahit gaano pa kalaki ang kinikita mo, pag nagbibisyo ka ng sugal, yayariin ka talaga niyan. Yayariin ka talaga niyan. Bago kang kumuha ng malaking obligasyon tungkol sa malaking pera, tanggalin mo muna yung konsepto ng sugal para manatili sa'yo yung pera. Kasi sayang, Brad, sayang. Ang laking opportunity niyan sa'yo, sayang. Next question. Tanong po ito ni Fabs, Boss, may idea ka sa tail event? Like, paano kung mag-fail ang business mo? Anong paraan mo or action mo? Yung bang si Tay, yun yung influencer sa Amerika? Hindi ko alam. Pero alam mo, diretso yung kita. Kung mag-fail, lalamunin ko lang yun. Bakit? Kasalanan ko yun eh. Bakit nag-fail? Kasalanan ko eh. Kung ano man ang nangyari along the way, dahil ako yung may-ari ng negosyo, kasalanan ko yun. Ibig sabihin nun, pag pumaldo, de-credit din sa akin yun. Ganun lang naman yun eh. Pwede mong isisi sa tao, pero ang bottom line niya, ba't hindi mo kasi tinanggal yung tao? Diba? Ba't hindi ka kumuha ng iba? Ganun kasimple yun. Eh kung alam mo na palang siya ang cause kung bakit nag-fail yung negosyo mo, bakit pinababayaan mong nandun pa rin yung tao sa'yo? Kasi kamag-anak mo, hindi ka dapat kumuha ng kamag-anak, sana nag-aaral ka muna mag-negosyo. Sana nagtanong ka muna sa matatandang negosyante. Kasi kaibigan mo, hindi ka dapat kumuha ng kaibigan. Sana nagtanong ka muna sa matatandang negosyante. Ngayon, pag nag-fail yung negosyo, sa akin simple lang ang konsepto, kasalanan ko yun. Walang ibang dapat sisihin, kasalanan ko yun. Ganun kasimple. Ngayon, sasabihin mo, paano ay bla bla, babalik ako sa pagka-empleyado. Tapos ang kasunod nun, babalik sa pagka-empleyado, mag-iipon uli ng pera para makapagnegosyo uli, gamit yung sarili kong pinag-ipunan, hindi galing sa utang. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito galing kay Zapatos. Ano ang masasabi niyo sa mga fake na product pwede kayang ilaban sa market? Umuubra naman yan for the longest time eh. Diba? Naalala nyo yung panahon ng DVD? Naalala nyo yung panahon ng VHS? Wala pa palang fake na VHS nun. Ano pala? BCD. Wala nagsimula BCD. Ayan, sunod-sunod na yan. May mga peke na lumalabas. Kinokopya lang nila. Umuubra naman eh. Bakit? Ang dami bumili sa mga Bombay nun ha. Ang dami rin bumili sa Quiapo nun. Gumagana naman eh.
Yun nga lang talaga, ito nga problema mo. Fake yan. Pag nahuli ka, yari ka. Alam mo lang nga kinakalay kayo ng gobyerno yan ganyan eh. Under the table mo, gagana yan. Kung kaya mo. Pero ang problema mo dyan, andap-andap ang loob mo, mayat-maya, dahil wala kang business permit eh. Ang hirap kumuha ng business permit kapag ka puro peke binibenta mo. Lalo na, ito pa worse. Nagpaka-influencer ka pa. Tapos ang binibenta mo, peke. Tangina, yari ka dyan. Yayariin ka talaga ng mga tao dyan, maniwala ka. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito ni Rayster Guevara. Anong mas okay, maraming negosyo, dami kita, o focus muna sa isa from Team Soft Group? Hindi automatic. Magandang tanong yan. Magandang tanong yan kasi may mga ibang nagsasabi 7 streamlines of income doon. Multiple streamlines of income. Putang ina ka-legend yan. Sa akin, isang malaking kaululan yung putang ina multiple streamlines of income eh. Diretsahan lang. Isang malaking kaululan yung putang inang multiple streamlines of income na yan. Gagawa ka negosyo. Tapos, isa pa. Tapos, isa pa. Tapos, isa pa. Ilan na ngayon? 4 ngayon yung negosyo mo. O empleyado ka, gumawa ka ng negosyo, tapos dinalawa mo pa. Ilan ngayon? 3 na. Yan ang pinakamabilis na paraan para yung gumagana ng employment mo, malaglag. Hinahati mo attention mo, hinahati mo oras mo eh. Kailan ba mas epektibo? Kapag ka distracted ka o pag nakafocus ka? Wala na may ibang sagot dun eh. Di ba? Kailan mas epektibo ang isang tao? Kapag distracted ka o kapag nakafocus ka? Ganon kasimple. Isipin mo, yung mismong negosyo ng mga ginawa mong iba't ibang mga negosyo, yan na rin mismo yung distraction mo. Para kung ano man yung primary na pinagkakakitaan mo, na dun nang galing yung pagbuhon mo dun sa iba pa, puta, ito mismong pinagkakakitaan mong buo, malaglag. Tignan nyo, ang Reno ba meron pang iba pang produkto? Baka oo. Baka hindi. Baka wala. Hindi natin alam. Pero alam mo, hindi nila pinabayaan ang Reno. Kasi hanggang ngayon, may Reno pala mula noon hanggang ngayon. Diba? See? Kita mo? Alam mo, matuto kayo sa mga matatandang negosyante. Wala pa rin talagang tatalo sa focus. Isang pinagkakakitaan o isang negosyo, bugbugin mo ng gusto. Ngayon, hindi natin pinag-uusapan na meron ka pang iba pang gusto, papalduhin mo muna ng pera naman yung isa. Bago ka mag-ganun, tangina, siguraduhin mo muna, ang dahil mo ng empleyado, meron lang nagmamaneho ng negosyo mo at nagre-report na lang sa'yo, tsaka ka bumira ng isa pa. Lagyan mo naman ng common sense, diba? Lagyan mo ng common sense. Bago ka bumira ng kung ano-anong negosyo na dinadamihan mo pa, tangina, sabi nila, dami negosyo, dami kita. Oo, dami negosyo, dami lugi din. Tanginang yan. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito galing kay Joshua Ray. 7 streamlines of income pa kayo ah. Boss, agree ka ba na sinasakripisyo ko, kasiyahan ko para sa future namin ng pamilya ko? Hindi na ako nakakapag-inuman and almost 16 hours ako sa work kasi WFH akong video editor. Di ako bumibili ng luho ko kasi mas pinipili kong mag-ipon. Merong mali dun sa equation. Yung pamilya. Yun yung mali dun sa equation. Sinasakripisyo mo sarili mo. Ang tanong ko sa'yo, nakakaipon ka ba? Kasi, tignan mo, isipin mo sinasakripisyo mo sarili mo para sa pamilya. Tapos hindi ka nakakaipon, tapos nilalamon lang nila. Ano ngayon na nangyayari? 16 hours, inaalila mo sarili mo para wala kang napapala sa buhay mo. Doon nagkakaproblema. Ginawa mong luho yung pamilya mo. Pero, kung 16 hours ka na nagtatrabaho para makaipon ka, sila rin naman ang makikinabang nun eh. Pero ang kagandahan, kasama kang nakikinabang at hindi pinagpapasasaan lang nila yung pera mo. One way or the other, 16 hours ka rin naman kasi masipag kang video editor eh. Wala tayong duda ron, masipag kang video editor, 16 hours ka. Ito ang problema mo, kailangan mo ring magpahinga. Kasi, yung ginagawa mo, didiretsahin lang kita. Ang tawag dyan, kailangan mo dyan ang tawag, creativity. At ang creativity, nauubos pag nababurnout ka. Ang creativity, nauubos pag nababurnout ka. Yung pagkakagawa mo ng edit mo, minsan pansin mo, tignan mo, hindi na lumalapat yung music sa sinasabi. Minsan yung transition, hindi na rin lumalapat sa kabuuang experience ng video. Nasobrahan na. Bakit? Overwork ka na eh.
Hindi na natin pinag-uusapan kung okay yung compensation o underpaid ka o overpaid ka. Pero ang bottom line yan, kailangan mong magpahinga. Kasi ang tawag dyan, creative. Pag hindi ka na creative, magkakaproblema yung mismong hanap buhay mo. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito ni Gogeta. Boss, I'm in my 30s. Male, napansin ko lang, wala na pala akong kaibigan. Is there something sa akin? Pagka ganyan, expect mo na yan, Brad. Tangina, dapat dyan nagpo-focus ka na sa pamilya. Dapat dyan may ipong ka na. Wala ka ng kaibigan. Ibig sabihin yan, hindi ka nakakapag-build ng connection sa iba-ibang mga tao. Bakit hindi ka nakakapag-build? Kasi merong possibility, baka wala ka kasing pera. O baka may possibility, puro ka na lang pera. Wala ka ng oras sa ibang bagay ng buhay mo. Kailangan mo rin balansehin. Kasi 30 anyos ka na eh. Diba? Kung wala ka pang pera, edi banatan mo ng gusto. Sa loob ng 2 taon, bumugbog ka ng gusto. Pag may 1 milyon ka na, pwede ka maglelo. Kahit mga 8 oras na lang ang trabaho mo kada araw. Tapos meron ka pang ibang oras para lumabas kasama ng mga tropa o lumabas kasama ng pamilya. Diba? Lunes hanggang Biyernes lang ang trabaho mo. Pero pag wala ka pa sa ganong sistema, takina, gumawa ka muna ng pera, Brad. Gawa ka muna ng pera. Tingnan, pinapakita ko nga sa inyo, diba? Kaya nga ako mismo pinapakita ko na sa inyo. Kaya nga eto ako ngayon nagtitinda sa kalsada, oh. Para ipakita sa inyo, mano-mano kung paano gumawa ng pera. Diba? Ganun lang naman kasimple yung konsepto eh. Andito ako sa kalsada para pakita sa inyo mano-mano kung paano gumawa ng 1 milyon. O tignan mo, pagdating ko ngayon sa 1 milyon o malapit na sa 1 milyon, makikita nyo, biglang okay na ulit yung katawan ko, nakakapag-workout na ulit, nakakapagbuhat na ako, nakaka-abs na ako, bla bla. Tapos nakakalabas na rin ako kasama ng kung sino-sino. Ngayon hindi ako makalabas eh. Bakit? Tangina, binubuo pa eh. Dalawang branch na to oh. Isa rito sa harap ng barangay, tapos isa doon sa kabila. 2 branch na. Mas nakakapagod na to kaysa dati. Pero mas fulfilling ito kapag ka umalagwa. Ganun kasimple yung konsepto, Pilipinas. Matuto ka, learn from me. Kaya nga, ginagawa ko ito para matuto kayo galing sa akin. Sige, next question. Tanong ko, hindi pala tanong, pero si Ednalyn Mendoza. Good evening, Brother Chester and Gail na may bagong cellphone. Thank you po. Viral yung video mo na yun eh, no? Thank you po, sir. Maraming salamat, Speed Up Garage. Na-appreciate kita, Speed Up Garage. Si Sermel. 1.2 million followers. Sinisponsoran si Gail ng bago cellphone. Hindi na ako pupunta kayo sa mall. Yan, pa-shoutout po sa Bubbly and Me Soap. Siya yung nagbigay ng soap sa atin. Oo, Bubbly and Me. Detergent Si sister, siya yung siya yung in charge ng Project 1M Progress Report na group sa Facebook. Siya yung admin dun. So, siya yung madalas na makikita mo nagpo-post dun. Siya rin yung nag-a-approve ng mga ng mga tao. Kasi medyo, dahil nga burnout na ako, sabi niya, may sobra siyang oras. Binigay ko ngayon sa kanya. O sige, tulungan mo ako rito. Maraming salamat, na-appreciate kita. Bubbly and Me, maraming salamat. Okay, go next one. At sa Mami Edsy Plate and Pleasures. Bago yun, ha? Plate and Pleasures selling artisanal longganisa here in Japan. Yes. Diba? Nakabalik ko ulit siya sa Japan. Balik ko ulit ng Pilipinas yan. Balitaan mo ako pag nandito ka ulit, sister. Sige, go. Next question. Tanong naman po ito galing kay Laika. Boss Chi, meron po akong anger issues at kung sino lang po mabuntungan ng galit ko ay lagi ko pong kinagagalitan. Ano pong may papayo mo sa akin para po may handle ang anger issues ko? Hinga ka. Literal yun, hinga ka muna. Napipikong ka na, pumuputok ka. Karamihan sa mga katulad niya may anger issues. I should know. Alam ko yung ganun yung pakiramdam. Yung parang nagdidilim yung paningin mo. Tapos masabi mo lahat ng masabi mo. At least, ito, swerte ka. At least ikaw, aminado ka. Kasi ako noong mga panahon na yun, hindi ako aminado. Hindi ko nga tanggap eh. Hindi nag-e-exist sa akin yung idea na may anger issues ako sometime in the past. Hindi nag-e-exist sa akin. Tapos, eventually, parang wrecking ball. Lahat na lang nang nakapaligid. Okay lang sa akin mawala yung relationship. Sa re-realize ko, syempre, paglipas ng panahon, yung ilang mga taong nananatili. Pero napapansin ko, relationship, bago ng bago. Iba ng ibang kaibigan, iba ng ibang kaibigan. So, bago ng bago. Yung mga nananatili. Kasi kabisado na nila bagsakan ko eh. Pero as much as meron akong diferensya sa anger management ko, meron din naman akong diferensya sa sobrang kung hindi man pagkagalante sa pagmamahal ko sa mga kaibigan ko. Taka na, kahit buhay ko, okay lang sa akin eh. Kaibigan kita, tinuturing na kita halos na kapamilya pag naituring kitang kaibigan. Okay lang sa aking mamatay para sa'yo. At subok ako tungkol dyan. Marami nang lumipad na ulo dahil sa akin. Hindi naman yung pinutulan, di gano'n. Pero syempre, diba, minsan, when the going gets tough, katulad nun, diba, yung kinikwento ko ngayon dyan sa Sambales. Trespassing yun eh. Trespassing. Sinabihan ko na, ayaw umalis. Pakulong ko daw siya.
Eh, syempre, puta, pinaligiran na namin. Di ka alis, patawag tayong polis. Nung mga papalag, tapos magpupumiglas umalis, sinapak ko. Di, ayaw mong tumigil di ba? Pinapaalis na nga kita pinapatakas na kita, ayaw mong umalis Trespassing kang hayop ka Marami nang ulit yan. Ginawa ko yun dahil sa kaibigan. Property niya kasi yun. Marami nang ulit yan. At maraming iba't iba pang pagkakataon. Pero tungkol dun sa ano nga yung link, napasarap yun sa isang parte na yun. Yung sa anger issues pa na daw. Anger issues. Tungkol sa anger issues, hinga ka muna bro. Takin na, hindi mo gusto yung nagdidilim paningin. Kasi, minsan, baka machambahan ka. Ingatan mo sarili mo. Baka machambahan ka. Tapos pag nachambahan ka, nasa uli ang pagsisisi. Kasi alin lang naman yan diba? Anger issues ka. Sa ngayon, bungangaan lang yan. Pero pag tumuloy pa rin, tapos tangina mo, nakachamba ka ng isa pang may anger issue, dalawa na kayo, tapos nagsagapakan kayo, tangina, laging ending niyan, kung hindi ikaw yung nasa ospital, siya yung nasa ospital, isa sa inyo nasa morgue. O better ng konti, isa sa inyo nasa kulungan. Pahinga ka muna. Diba? Nasampahan ka pa ng kaso. Ito, tulungan kita. Ito ang pinakamagandang konsepto. May mga kausap akong mga abogado. Tapos tinatanong ko rin, ano yung pinaka-common na cause bakit nakukulong ang tao? Alam mo, isa sa mga hinighlight sa akin, common to. Everything is normal, everything is fine and well. Tapos isang araw, pumitik yung kliyente. Wala lang, no apparent reason, meron lang nangyari, tapos pumitik lang, nag-snap lang. Tapos, syempre yung mga usual na inis, di ba? Usual, tapos nasapak niya. Minsan sa bar, minsan sa bahay, minsan sa kalsada. Pagkasapak niya ngayon, sinampahan siya ng kaso. Pagkasapak niya, nag-brown out. Galing. Barangay lang na brown out. Hindi, brown out lang talaga. Oo, dito lang. Nag-brown out. Pagkasapak niya ngayon, nag-brown out. Nagdilim yung paningin Nagdilim din ang paligid. Nagdilim yung paligid Dumilim ang paligid. Sige lang. Buti na lang mataas dito. Thank you, brother. 1, 2, 3. One more. Yun. Ilo na lang. Okay. Yun. Tama? Alastas. So, ngayon, yung pagkakataon na yun, machambahan, hindi mo gugustuhin yung bro. O worse, may nasabi ka lang, ikaw yung nakapagsalita ng di maganda, tapos ikaw yung nasaktan. Bago pa umabot sa gano'n, na nakakasira ka na ng relasyon, pagkakaibigan, pamilya, and everything else in between, matuto kang huminga mo. Meron ako nakita sa internet, effective to, bilang kawan to. Kasi alam mo, sa mas madalas na pagkakataon, yung mga may anger issues, yung mga trouble nila tungkol sa galit nila, ito pansin ko, yung mga trouble nila tungkol sa galit nila, sa mas madalas din na pagkakataon, pwedeng palampasin. Na hindi na kailangan pampatulan. Bawa, kalsada, di ba? Taki na, suki rin naman ako ng road rage. May dala-dala pa nga akong tubo dati. Panahon pa yun, ng kabataan. Na pagka, halimbawa, kasi nakamotor ako makakanti mo ng kaperaso yung motor ko, alanganin ka, di ka tumitingin sa side mirror mo, babasagin ko talaga side mirror. Dati na, sa ganun akong state Yung ang uso pa noon, yung side mirror susuntukin lang. Kaya may gloves naman, tapos yung may gloves may nakakil yun, di ba? Suntukin mo lang, tapos bali na kagad yung mahulog na sa kalsada yun. Ganun ako dati, tapos iskapo na. Pag halimbawa, wala sa lugar, tapos di ka tumitingin yung side mirror mo, pinaka-common yun sa akin, babae. Pag ang babae, madalas pag nagmamanehon, di tumitingin yung side mirror, common yun. Pasag yung salamin mo talaga sa akin. Dati pa yun, sometime in the past. Siyempre ngayon, hindi na pwede kasi influencer na Ngayon din kasi panahon ng social media, ma-video kang ginagawa mo, yari ka na talaga. So nagbagong buhay na po ako, hindi na po ako violent din tao. Maliban na lang pag ikaw yung unang bumayolente sa akin. Siguraduhin mo lang na mapapatay mo ako kasi hindi ako tumitigil. Ikaw yung unang bumayolente sa akin, yari ka sa akin. Ganun lang kasimple yun. Hindi naman ako lumabas sa social media mo kasi raulong tao tapos mabuting tao pala ako yun. Basta ang gusto ko lang, simple, ang gusto ko lang, ayoko na inaagrabyado ako, pero ayoko rin na nang-aagrabyado ng kapwa-tao kasi hindi masaya yun. Hindi ko gusto nang-aagrabyado ng kapwa-tao, gusto ko patas lang. Minsan nga, okay lang sa akin, lugi ako Ayos lang sa akin yun. Nakita mo naman na maraming ulit yun, may mga pagkakataon talaga, alam mo, sa transaction, lugi talaga ako Diba?
Oo, katulad dito, di ba? Yung iba, ginagawa nila para lang sa pa-shoutout o para lang sa ano, para lang sa pa-promote ng produkto, nagpapabayad eh. Eh ako, di naman ako nagpapabayad eh. Punta ka lang dito, ganun. Tapos optional na lang kung gusto mong kumain ng sinigang o hindi. Promote natin na hanap buhay mo, tutulungan ba kita? Basta matinong tao ka. Pero pa-promote natin na hanap buhay mo, tapos ikaw si Franklin Munyanyo, tangina. Diba? Bumisikita nga yun dito yung nakaraan eh. Alam mo, in fairness naman doon sa tao na yun, matalinong tao eh. Personal na tao, maayos siyang kausap personal. Pero pa usaping negosyo, doon talaga nagkakaproblema eh. Doon talaga nagkakaproblema sa usaping negosyo. Ewan ko, siguro meron lang siyang parang, hindi ko alam kung saan niya nakuha yung upbringing na gano'n eh. Na kailangan over-promising ka, tas under-delivering. Oo, marami talaga magsa-sign up sa'yo, pero masisira pa nga mo pag nag-over-promise, under-deliver ka. Eh, alam naman na niya yun. Nasabi ko na sa kanya yun. Alam na niya yun. Hindi ko sinasuggest yung over-promising, under-delivering. Pero tungkol dun sa konsepto ng anger issue, diretsahan, Brad, pagka, alam ba, pakaramdam mo, pipitik ka na, at may nang inis sa'yo, kailangan mabilis ka to apprehend yourself, pulisin mo na sarili mo, kaysa pulis pa humuli sa'yo. Ikaw na yung sarili mo na, hulihin mo na yung sarili mo na, teka muna, dali lang ha, tingnan muna ako sandali ha, kasi hindi ko gustong makapagsalita ng hindi ko magugustuhan. Hindi ko rin gustong makapagsalita ng masasaktan ka. Ayokong nakakasakit ng kapwa-tao. Hihinga lang ako ha. Alis muna ako rito sa kwentuhan na to. Balik ako mamaya. Sandali lang ha. Kahit mga 5 minuto lang, yosi muna ako. Eh, kung nag-yosi ka, kung di ka nag-yosi, syempre, wag mo na simulan, obviously. Kasi ako nga, ilang araw na ba ako nag-yosi? Pang ano ka na ngayon? 31. 31? Tangina, 1 buwan na pala mahigit. Hindi ko na mamalayan. Ayoko na kasi magbilang ng araw para hindi ko maalalang hindi na nga pala ako naninigarilyo. Ayoko nang magbilang ng araw eh. Pero na-break ko yun eh. Hindi, yung yosi, hindi pa rin hanggang ngayon. Pero 1 beses akong nagano. Alam niyo naman, tapat naman ako sa inyo eh. Pagka may diferensya ako sabihin ko rin sa inyo yung diferensya ko eh. 1 beses ako nagtubako, 1 beses lang yun. Tapos di na ulit na ulit. Pagkatapos nun, wala pa rin ako yosi mula noon hanggang ngayon. 31 days na, 1 buwan na. Yes, 1 buwan na akong din naninigarilyo. Okay. Wala na, hindi ko na, ngayon, hindi ko na hinahanap sa sistema ko yung paninigarilyo eh. Dati pag may dumaan na usok sa akin, uy, sarap. Ngayon, hindi na eh. Okay na ako eh. Ayos na ako eh. Yung tobacco naman kasi, hindi ko naman bisyo yun eh. Pero tangina, yosi talaga. Addict talaga ako sa yosi. Ayun, okay na ako. Ayos na. Wala na ngayon. Mas, ito nyo, mas ano na ngayon eh. Mas maganda-ganda na aura ko ngayon kaysa ng mga nakaraan. Putang na, naglalaway ako eh. Kasi di ako mapakali. Gaanap ako ng makukot-kot talaga sa bunganga ko. O yan. Kala ko maglalagay ka naman ng vape sa bunganga mo eh. Okay, next question. Hindi siya question, pero basahin ko lang. Basahin? Sige, basahin na. May precious ka ba? Wala akong precious eh. Yeah, go. Basahin ko lang po ito. Joshua Ray, nakaipon ako ng 100K in 2 months para sa asawa at anak ko. Salamat po. David Legaspina Naldor, hello brother and Miss Beautiful Gailwell. Yeah. Charot lang. Maraming salamat po dahil po sa inyo bro, natuto po ako magpayo sa mga kamag-anak ko at natuto din akong mag-ipon. At medyo nakaipon na po ako at natututo din po akong mag-aral sa Bible. God bless po and kasama po kayo palagi sa mga prayer ko. Salamat po. Salamat. Yun lang naman hinihingi ko eh. Nabs GL, pa-shoutout brother. Lagi po ako nandito nanonood sa inyo. Salamat. Yung mga pupunta rito, nabibisita dito, ng mga nakakaipon na, meron akong GC para sa Project 1. Meron akong GC ng Project 1. Sama kayo ron. Doon, may mga, bago lang yun, isang araw ko lang ginawa yung GC na yun. Pero pinaplano ko na every now and then, makipagkwentuhan doon sa mga taong nasa loob ng GC. Yung mga nakakaipon na, 100,000 pataas na mga naipon, message kayo sa akin. Huwag kayo mag-alala, walang kahit isa doon na para sa yung pera nyo. Yung community na yun na binubuo ko na nasa loob ng GC na yun yung mga tao na nakaipon na 100,000 pataas, na mga taong matitinong tao na nagpapakatino, tapos best practices sharing each other. Walang interesado sa pera mo doon, maliban na lang gusto mo maging customer ng kahit na sino doon sa mga nasa loob. Bala ka, pero walang investan, walang recruitan, walang ganun. Hindi ako pumapayag. Hindi ubra investment, recruitment, putang ganun din. Kanya-kanya tayo ng mga hanap buhay, tapos magtutulungan lang tayo sa hanap buhay ng isa't isa nang walang hinihinging kapalit. Ganun yung konsepto. Ganda ng loob ng GC na yun. Sa mga interesado, yung mga naka 100,000 pesos lang ha, pataas, naipon, yun lang muna. Papasok ko ron sa GC. Sige, next question. Ayan. Tanong naman po ito galing kay
Di ko maintindihan ang pangalan niya. Boss Chi, parehas lang naman po kayo ni Josh Mojica, mga sinungaling at mga mayayabang. Hindi ako interesado sa opinion mo. Maraming salamat sa opinion mo. Pero ang pinagkaiba ko kay Josh Mojica, bobo ka. Kung hindi ka na nanonood, hindi ako nagbebenta ng kahit na ano, bukod dito sa bagay ng Project 1M. Kasi hindi naman ako interesado sa pera ng taong bayan eh. At lalo nang hindi ako interesado sa pera mo kasi wala ka nun. Wala ka nun. Sobrang bobo mo, hindi mo alam kung ano pinagkaiba ng taong mayabang na katulad ni Josh Mojica at saka yung tao na merong confidence na katulad ko. Malayo pinagkaiba namin dalawa. Malayo pinagkaiba namin dalawa. Bobo ka lang talaga kasi. Bobo ka lang talaga kasi. Hindi ko na problema yan. Problema na magulang mo yan. Problema mo rin yan. Paglipas ng panahon, makonklusyon ka, problema mo na yan. Ang sumasagot bago makinig ay kamangmangan at ito'y kahihiyan sa kanya. Kahihiyan sa'yo yan, bata. Yeah, go next question. Tanong naman, ito po, dude ko, sabi niya, nahihirapan akong mawala ang sugal, boss, kasi kadalasan mas mahirap ipangtulong or ipangbalato ang pera nang galing sa sugal kaysa income galing sa trabaho. Alam mo, diretsaan lang, brother. One way or the other, titigil mo rin yan. Kasi kung di mo napapansin, nakakawalang ganang magtrabaho kapag nanalo ka sa sugal o kapag natalo ka sa sugal. One way or the other, nakakatamad magtrabaho kapag nanalo ka kasi may pera ka o kapag natalo ka kasi naubos mo sweldo mo. Sisirain niya ng buhay mo, brad. Sisimulan muna niyan dun sa mindset mo. Na-addict ka sa sugal. Susunod niyan, sisirain niya ng trabaho mo. Kasi hindi na importante kung nanalo ka o natalo ka, nakakatamad ng magtrabaho. Kasi alam mo, one way or the other, tinan mo sumuweldo ka. Ang nasa isip mo kapag ka sumuweldo ka, ito, base ito sa experience ng mga taong talagang talamak na sugarol. Tatlo yung nararamdaman nila. Tatlo yung nararamdaman pag sugarol ka. Una, pagkahawak mo ng pera, pakiramdam mo, kaya mong paramihin yung pera na yun. Yun ngayon na magpapawalang gana sa'yo, una, sa trabaho. Kasi akala mo kaya mong gamiting hanap buhay yan. Akala mo lang yun, kaya mong gawing hanap buhay yan. Pangalawa, pag nanalo ka sa sugal, mababalidate ngayon yung pakiramdam mo na, hindi, kaya ko pala talagang gawing hanap buhay ito. So ngayon, lalo ka mawawalan ng gana sa trabaho. Pangatlo, pag natalo ka naman sa sugal, lalong nakakawalang ganang magtrabaho kasi yung pera mo na galing sa employment mo, na sinuweldo mo, na pinaghirapan mo, naubos agad. Masaya pa bang magtrabaho pag hindi mo nakita yung pinaghirapan mo? Simple lang naman ang konsepto eh. Itigil mo yan, Brad. Maniwala ka sa akin. Hindi kita pinagbabawalan kasi masama yan. Hindi ganun. Di ganun. Huwag ka magkamali. Hindi kita pinagbabawalan kasi masama yan. Alisin na muna natin usaping moral. Alis muna yan. Alis muna natin usaping Biblia, usaping Quran, o usaping religion, o kahit ano pa. Because of practicality na nagmamalasakit ako sa'yo. Kaya ako inire-request na itigil mo yan. Kasi masisira ang buhay mo dyan. Huwag mo nang subukan. Masisira ang buhay mo. Yun, nasagot ko rin. Last question. Ingat, brother. Good night. Dahan-dahan sa biyahe. May isang oras sa bata. Sa Facebook, wala pa. Ilang oras? 52 minutes. Okay, sige. Kaya pa ang dalawang questions ito. Bigyan mo ako ng malupit-lupit. Usaping pera muna tayo kasi Lunes ngayon. Nakakatamad pumasok ng Tuesday. Walang mga pera, puro problema. Walang mga pera. I mean, walang usaping pera. Nilalakit kayo ni Gino, wala daw kayo pera. I mean, wala, puro usaping ni pag-ibig yun nandito sa TikTok kanina. Sige. Pero ito, sa nakita ko, Lods, Lods, bakit yabang mo umasta Lods, bakit ang yabang mo umasta kahit sinigang lang naman ang tinitinda mo? Kasi may iyayabang ako sa lasa ng sinigang ko. Gusto mong malaman kung may iyayabang talaga? Nandito kami sa Mahabang Parang, Barangay Hall, ang Honor Rizal. Ulitin ko, Mahabang Parang, Barangay Hall, ang Honor Rizal. Lunes hanggang Linggo, mula alas 6 ng gabi hanggang alas 3 na madaling araw. Next question. JM's Market. Boss, scam po ba yung sitaw or dropshipping business? Kinancel na ng Securities and Exchange Commission yan eh. Ano pa ba naman ang gusto mo?
Kung nagre-research ka, sapat naman na na-cancel na Securities and Exchange Commission yan. Tapos pagkatapos makarecruit ng sobrang dami, si MJ Lopez, biglang naglabas ngayon ng video na dinidisown niya ngayon at hindi na daw siya connected doon. See? Oh. Diba? Ano pa ba naman ang gusto mo pang pruweba? Mismong gobyerno nga ang nagsasabi, canceled na Securities and Exchange Commission yan eh. Next question. Ayan, tanong naman po ito galing kay... Sabi ni Sparrow, sanay na akong walang pera, gay. Sorry. Ayan. Okay. Yeah. Aki, anong masasabi mo sa mga networking? Karamihan dyan scam. Straight out lang karamihan dyan scam. Tingnan nyo Pilipinas, tungkol sa networking diretsahan lang tayo. Hindi ba ang karamihang mga networker, diretsuhin ko lang kayo, binibenta kayo ng produkto, tama? Pero ang karamihan dyan, ini-invite kayo na sumali. Ngayon, tanong, pagka ba sumali ka, ano ba yung dahilan bakit ka sumali? Dahil ba sa produkto o dahil sa pangakong yayaman ka? Yung totoo lang. Sagot ka ngayon, Pilipinas. Produkto o pangako ang binibili mo sa kanila? Totoo lang. Doon lang tayo sa totoo. Produkto o pangako? Diretsahan lang. Tignan mo ngayon kung ano sagot ng mga tao. CJ, pangakong yayabon ka po. Pangako nilang napako. Tapos ito ngayon. Mark Ian Malyara. Pakita ko sa inyo ngayon. Kayo na sasagot ha, hindi ako sasagot. Doon sa mga pinangakuan na yayaman, ilan kayo na totoong yumaman talaga? Yung totoo lang. Na yung kotse mo, sa'yo talaga, nabili mo talaga galing sa networking, hindi ipinangalan sa'yo ng management, hindi galing sa negosyo mo, hindi galing sa employment mo, kundi sa'yo talaga, nabili mo, galing sa downline mo, na dumami ng sobrang dami. Tapos nagkapera ka talaga para makabili ka ng kotseng cash. Yung totoo. Kung nakabili ka talaga ng kotse. Puro wala po, idol. Tamo. See? Sa inyo na galing yan. Hindi na sa akin galing yan, ha? Diretsahan. Sa inyo na galing yan. Hindi na sa akin galing yan. Wala, boss, lugi pa nga, sabi dito. Tama? See? Yan mismo sinasabi ko. Yan mismo sinasabi ko. Ayan. Next question. Ito pwede na siguro ito pang last. Sige, go. Ito. Question po ito galing kay Reminal Albustano. OFW here, Boss Chi. Ask ko lang po, nabiktima po kasi ang anak ko ng networking. Putang ina, sabi ko. Nagpapadala po ako ng pera sa Pinas para po makapag-aral siya, pero tumigil siya sa pag-aaral. Tapos para po yung sa pan-tuition networking. fee, ibinigay putang ino, MJ Lopez yan. Tang ina. Yan mismo, o tamo? Tumigil sa pag-aaral. Yan para mismo sa sinasabi ko. Ano, MJ Lopez? Nakita mo na epekto mo. Yung pan-tuition fee, pang-business na lang. Yan mismo. Nakita mo epekto mo. Ngayon, hindi ko sasabihin na itong eksaktong to, sa'yo nag-join. Hindi ganun. Pero nakita mo na epekto nung yung pang-tuition fee ng parents mo, ipang-business mo na lang. Nakita mo na epekto? Nakita mo? Yan mismo sinasabi ko sa'yo, Brad. Ayan, hindi naman ako nag-expose niyan. Ikaw nag-expose sa sarili mo niyan. Ikaw ang may sabi niyan na yung pang-tuition fee ka mo, ipang-business na lang. Ayan mismo epekto. Nakita mo? OFW yung nasa abroad, nagpadala ng pera dito sa Pilipinas para makapag-aral yung bata, ibinigay ngayon sa networking. Gaya ng sinabi mo. Nakita mo? Nakita mo epekto? Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo, Pilipinas. Matuto kayo. Sobrang daming manloloko. Hindi lang sa internet, pati sa tunay na buhay. At mas marami sa tunay na buhay kaysa sa internet. Yang mga nakikita nyo sa internet na mga yayabang-yabang, motivational speaker, marami dyan scammer. Diretsahan lang tayo. Papangakuan ka ng kung ano-anong putang inang yayamang ka. Mga hindi naman totoong pagyaman yung pinapangako nila sa'yo. Yayaman ka sa salita, pero wala ka masyadong makikitang pera. Diretsahan lang tayo. Alam mo, Pilipinas, masyadong maraming manlulokong tao. Huwag kang tanga, huwag kang bobo. Kaya nga sinasabihan na kita eh. Kaya sinasabihan na kita. Sabi mo, tindero ka lang naman ng sinigang, at least tapat ako. Diba? Bakit? Kasi mabuting pangalan, maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Okay na sa aking tindero lang ako ng sinigang, na may dignidad ako, kaysa nanloloko ako ng kapwa-tao, na nasa internet pa ako, na yayabang-yabang na payayamanin ko kayo.
Magandang gabi sa'yo, Pilipinas. Mahal na mahal kita.